Ligero, nako, dating Pero playboy. hindi ako yung project. Oh, kasi siya yung dating Ewan si ko lang. para hindi ikaw dati, hanggang ngayon ka, hanggang ngayon. Ito, dating siman, pare. Alam mo naman ang siman. Si Manloloko? Kahit saan, may China baby, no? Pero pare, idol ko na to, Brad. Kasi maraming kwento to. Ito yung nag-challenge mo sa akin. Parang ganyan, nakaupo. Challenge ako. Sinasabi mong guinea pig. Kaya lang, i-introduce namin. Di bale, pare. Pag ang edad mo, 74, isa ka na rin alamat. Yes! Ang susunod po sa ating magsasalita ay si Ginoong Regalado S. Torres Jr. Last June! Ang June. Sir, magsasayaw ba tayo, sir? Kaya. No further, introduction. Kayo yung challenge sa amin, di ba? Ako natutuwa ako na nagkita na naman tayo. Kaya blessing po kayo sa amin. Hindi lang sa akin, kundi sa kanya lahat. Gusto nyo ba marinig ang kanyang totoong testimony ng buhay niya? So, ano ang barley ng buhay mo? Ito na po siya. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bago ko mag-explain yung aking sakit, no? I will start with my lifestyle. Para yung aking mga kaibigan niya, mga 50 years old, o 60 na, o 70 na, malalaman nila paano pag-iingat sa katawan. Sino po yung mga 50 years old na anak? Pakitas po kamay. Ay, salamat. Marami rin pala akong kasama dyan. Ako po dating seaman. Hindi seaman manluloko. Tunay po akong umibig. Nag-round the world po ako for 15 years. So, ano ibig sabihin nyo? Hala? Babae? Ay, mali. Yung pala, nag-report may babae. Malakas po akong kumain na baboy, lechon. Eh, sasarap sa barko yun eh. Lalo sa mga barkong Europe. Lahat ng masasarap. Kain ko yun. May bisyo pa ako. Sigarilyo, 2 pakete, araw-araw po yun. So, it does not affect to my system. Since may laya akong Europeo, eh, parang malakas pa yung katawan ko. 50, okay pa rin. 60, nagsimula na. So, when I went down in 1977, sa pagka-marino ko, nagmumotor po ako, katulad ni Brother Baghdad. Kaya, idol ko rin yan eh. Tipo niyan, rider din. So, sige pa rin akong bisyo. So, noong 2012, nagkasakit na po ako niyan. 2 years bedridden. Areho, hindi ako makaano ba? Ano ba ito? No? Ang sakit ang tiyan ko. Ano ba ito? Baka nila ako siguro makadumi. Pero, ito na po yun eh. Sino-sinong doktor gusto na akong operahin. Ako, muna. Dati po akong herbalist, ayaw ko pa operahin. Dahil mga kaibigan ko namatay rin after 1 year, 2 years. So, ito na po yung lumabas sa sakit ko. Pwede na po gold medalist. Meron po yung large prostates. That's 5 years ago. Meron pa akong gallstone. Yung bato. Sa alak sa lumasim. Meron pong gallbladder. Pagkatapos, yung prostatis, yung sa aming mga lalaki, talaga yung nahihirapan kayo may umihin. Then, the worst of all, hindi ko alam, meron pala akong colon cancer. This is one of the worst cancer cases. Kasi napakasakit po yan. Lagi kayo irritable. Lagi kayo lalagyan ng init at yan dito. Okay. So, I took different kinds of Western medicine. Napakagastos. Ang Hernal, siguro ako kung kabisado niyan, 90 pesos, isang maliit lang yun. Tapos may pain reliever kung ano-ano. Napansin ko po yan, temporary relief. Until, nung makita nyo kano kabagsik ang cancer. 1 month time. Nung September, birthday ko po yun. Naging 74 po ako. Ito yung katawan ko. Ang laki. By November, ang dugo ko bumagsak bigla. Kasi yung red cells, yung nagbibigay ng oxygen sa ating katawan, pag wala po yung nutrient, babagsak.
From normal 200 plus, 240, bumagsak po ako ng 50. 50. I think the medical doctor Sirsan knows that. Gulaman na po yun. Anytime pag lumakad ako, tatumban na ako. Ayan, nataka ako, nahihilo, wala na akong ganang kumain. I reached to a point, ipin yung glass ko, hindi ko makuha. Bedridden. Now, ngayon, medyo na-recover ko, I'll tell you that later. Makikita nyo yung laki ng katawan ko. Kita po yun, no? Para akong Batman. Ganyan po yung binaksak sa akin ng 1 month. So, I was hospitalized on November 4. Gusto ng doktor, operahin na ako agad. Nung aparato, sinaksak sa akin. 4 days time, gumastos na ako kulang-kulang sa 100,000. Ako, patay ito. Mamamatay ako sa sa gastos. Wala pa yung gamot. So, kung dati akong seaman, activist ako, I refuse to be operated. Gagawa ko ng paraan. Gusto ko yung herbal immune system. So, lumabas po ko after 15 days. Pero I was so weak na nalagay ako ng pampadugo. Yung 4 na bag. Umakyat naman. 96. Yung red cells. So sabi ng doktor, hindi ka pa pwede lumabas. Kailangan ma-opera ka na. E doon, ano mangyari pag na-opera? Lalagyan ka ng tubo dyan. Yung tubo yung dumi ba? Tsaka nalaman ko yung kaibigan ko, 4 sila. After 1 year, less than namatay rin. Na-infection, namatay sila. So ako, I put myself in the grace of God and my determination to live at saka kakahanap ako ng herbal. Because there is such thing as a herbal o pagkain ng galing sa gawa ng Diyos na pwede ako lumakas ulit. So, kinontra ko yung doktor, labas ako. I tried different kind of herbals, which is nakita ko naman, okay naman, pero nung isang kaibigan ko pumunta sa akin, June, subukin mo ang barley. Pinuso po ako Bakit ano ba yan? Tikman mo, masarap. Oo nga, masarap. So trick yan Hindi, maraming nutrient yan. Oo ngayon, kung maraming nutrient, lalakas ka dyan. Yung immune system mo, lalakas. So, may question mark pa rin ako Dalang medyo hindi ako pwede makumbinsi. I asked my daughter, which is there, Janet, yung blondie na yan. Yan. Matinig sana yan sa computer. Anak, i-research mo na yan, yung barley na yan. Tingnan mo kung totoo yan. Magdamag siya. Kinabukahan, Daddy, okay yan. Bakit anong okay yan? Meron yan, proton inhibitor. Ano ho yun, proton inhibitor? This is one chemical na inaayos ang aking bituka. Kasi ang cancer sa bituka, mahirapan kayo pumupo. Kaya minsan bullshit ako sa mga upo ka na ba? Umuutot ka na ba? Ito ba itong mga doktor na itong mga tayo? Lagi ko gano'n. So, nung masubukan ko yan, yung 2 days, 3 days, hindi ako makadumi, nakakadumi na ako. Wow, ako okay ito No. Ngayon, kasi po yun, pag hindi makalabas, ang mangyayari po yun, stack up. Is either I'll be operated o bubuelta yung babalik sa akin sa stomach, susuka ko yung sarili kong dumi. That's the problem of a colon cancer. So, my friend, I think you have to be careful with your lifestyle. So, nung napunta ko, nag-inom na ako niyang barley na yan, sabi ko, yung apply ko, ano ba pangalan yung apply ko? Nakalimutan ko. Si Rolly. Sorry, Rolly Yung last meeting, alam mo si Brother Baghdad, pinupok ko na siya. Guinea pigs, Grabe ho, challenge namin yan. Alam nyo, hindi ho sa lang bibiro tong aking idol Alam nyo, habang nagsasalita po, di ba, brother? Yes, Sinalins ako kasi we talk about guinea pigs. Brad, ito, iti-dare kita from district. Sasabi ko, tumatanda si brother, ibang klase ko bitaw.
natakot ako. Siyempre, tinachallenge siya, gawin mo kong guinea pig. Yun po yung sinabi ko yun. Dated. Alam niyo po, ito po yung magandang sinabi niya. Brother? I will now, why I'm here, wasting my time, because I had a feeling, depressed ka na pag may cancer ka. Umiyak po ako, kalalaki kong tao, natuto akong umiyak. Kasi hindi ko alam na, kawawa naman yung mga anak ko, yung mga apo ko, I have not accomplished yet, yung gusto ko i-accomplish. Yung pala, when you feel you're going to die, dahil titahanin ka na lang, alam mo kasi ba, 6 months ka lang, o gano'n na, natuto na akong umiyak. Pero ka ako, hindi, lalaban ako. So, makita ko kasi si Brother Bagdad, tina-challenge ko kasi, marami akong tinanong, ako, kailan mayroon akong, pwede pa tayo 2 session. Eh, kahit na wala ng oras, pinagbigyan ako. Doon, na nakita ko si Brother Rolly, binigyan ako, Jun, hindi mo to. So, kumuha ko ng 7 bottles. Paano ba to? 7 ml morning, in the evening, 30 ml. Eh, desperado ko, gusto ko mabuhay. 30 ml. Laklak ko, laklak. Sige, tira. So, my friend, less than 10 days, I'm here now. Teka. Sandali lang ako, Manjun. Pumayag kayong maging ibig. Kaya po ako. Kung makakapagsalita ho ang isang daga, ano ho? Sasabihin ng daga. Magbabanil din na rin ako. Ano ba? Hindi, yung naging epekto sa daga. Ano ho ba naging epekto? Kung makakapagsalita ang isang daga, ano sasabihin ng daga? Salamat at tatakbuhan ko barley. Palapakan po natin. It's a miracle again. Very rare po din tayo makakarinig ng ganito. Alam niyo po. Medical po. Yan, dala-dala niya. Sinampal niya sa akin yan. Anybody who want to question, the last. I'm Yes. here on a mission. not Brother. just Genevieve. Ano masasabi mo, pare? Ako'y tumaas ang balibo ko, pero alam mo, nagulat ako, brad, eh. Kinakabahan nga ako sa kanya, eh, kung ano. Alam niyo po, ang sabi ko kay brother, sabi ko po, etong kwartong to, there's always a miracle. Ito, sasabihin ko sa inyo, ito bibitawan ko lang. Hindi 30 minutes, bigyan niyo lang ako, 5 minutes lang to, hindi ako tatagal. I've done for that, but mahal ko kasi kayo, eh. Ngayon, ang tanong ko, ang pag-asa ba, kayong lahat ang inyo, nabibili? Nakakamada? Hindi. Dahil ang pag-asa nasa atin na ibinibigay ng Panginoong Jesucristo. Tandaan nyo lang po yun. Okay? Maraming po salamat, Brother Jun. I love you. Susundan ko lang yung sinabi ni Brother John. Kaya, yung pagdumi, no, ako yung sasalita sa inyo bilang sa nurse. Huwag kayong matakot na dumumi ng 3 beses sa araw. Kung ilang beses kayo kumakain, dapat ganun din kayong beses dumudumi. Ilabas nyo na ilabas yan para, kasi pag nagtatagal ho yung dumi sa tiyan nyo, nagkakaroon ng reabsorption yan. Mas delikado ho yung. Grabe naman. Ito pong susunod na ito, ako'y mayroong talagang relasyon sa pangyayaring yon. Kasi nalaman namin ang balitang yan dahil sa isang tao na nagpapanatili ng mga damit namin na malinis. Kasi si Lynn ang naglalabas sa amin. Na sabi niya na ang kapatid niya ay mayroong problema. Ngayon, ang pagsasalitain muna natin sandali, si Lynn para mabigyan niya kayo ng background. Overview, no, brother? Oo. Tapos may palalabas akong interview namin sa kanya kasi nagpunta na siya ng probinsya. So ngayon, ang magsasalita muna si Lynn. Halika, Lynn. Palakpakan po natin si Sister Lee. Lahat po ng pinakikita namin mga people, lahat yan may facts. Di ba? Ayun, nawala ka na. Okay, sige po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. I-share ko po sa inyo ang kalawagahan ng Green Barley sa aking kapatid na umuwi na sa Mindoro. May isang taon po ng November ay dito ako nakatira sa Maynila pero siya sa probinsya, sa Mindoro. Nung umuwi siya dito sa Maynila, sabi niya, "Ate, may bukol ako sa suso," sabi niya. Sabi ko, "Di magpagamot ka." Sabi ko, "Nagpapagamot lang ako sa albularyo, ate." Sabi niya gano'n. Pero hindi pa rin gumagaling, sabi niya. "Ano kahit subukin natin ang green barley?"
yung sinasabi ng ma'am ko, saka si Sir Joel, sabi ko gano'n, green barley maganda raw, sabi ko gano'n. Sabi, nagpapagamot ako sa albularyo ate, sabi niya gano'n din. Bali wala, kasi sa akin, wala pa naman try pa sa green barley noon. Inaalok ako pero hindi ko iniintindi. Eh ngayon, nung December, lumaki na yung suso niya, parang namaga na. Yung ganyan, parang lumaki na yung bukol niya, sumasakit na. Inuwi siya dito sa Maynila ng December. Tapos dinala sa UST kasi yung breast cancer, yung suso niya, kasi apektado na pala yung kanyang spinal column, hindi na siya makalakad. Masakit na yung ibo, yung kanyang, yung pagbabali siya pag nakahinga, masakit na. Tapos, nung MRI nung sa UST, may lumabas na virus sa kanyang spinal column daw. Sabi ng doktor, hanapin daw kung saan nanggagaling yung spinal column, yung virus na yun. Tapos, hindi na niya pinakita yung kanyang suso kasi natatakot siya kasi may nagsabi sa kanya, pag inoperahan daw, madali daw ang kanyang kamatayan. Hindi na pinadoktor yun. Inuwi ulit sa probinsya at pinagamot ulit sa albularyo. Hanggang sa lumala na siya, hindi na siya makalakad, hindi na siya, yun na nga, apektado na yung kanyang pagtae, saka sa pag-ihi, hindi na siya makatae. Isang linggo na siya hindi tumatain. Pag na yung kanyang tiyan, masakit na yung tiyan, tapos hindi siya makaihi. Tapos dinala ulit dito noong January 4, dito na sa medical center dito sa May Pasig. Tapos kinuha siya biopsy. Stage 4 na pala yung kanyang suso. Eh ngayon sabi ko kay Ma'am Joy, ako malaking problema ng kapatid ko. Sabi ko gano'n. Isupok natin ang green barley, binigyan ako ng libreng, green barley nga. Pinainom ko sa kanya yun, maghapon yung parang pinakatubig niya. Yun, sumikal yung kanyang tiyan, tumais siya. Ako, awan na Diyos ako, tumayo ng kapatid. Yung dinukot ko siya, yung matigas yung tae niya, dinukot ko yun. Tapos nung lumabas yun, yung matigas na yun, lumabas yung maraming tae. Tapos, ang ginawa ko dun sa suso niya, ay nililinis ko siya ng maligamgam na tubig. Tapos binubudburan ko siya ng green barley hanggang sa gumanda ang kanyang pakiramdam, lumakas ang kanyang katawan. Tapos yung pag-ihi niya, ayos na, pati pagdumi niya, ayos na rin. Hanggang sa 10 araw siyang gumamit ng green barley. Hanggang sa humilom. Yung suso niya, yung habang binubudburan ko ng green barley, lumalabas yung nana. Yung tumutulo siya, talagang nilalabas niya talaga yung nana niya. Yun, tapos nung pinat ko namin sa Dr. Oleg, yung kay Dr. Dr. Madrid, sabi niya gano'n, tinignan nila, okay na, sabi gano'n, flat na. Pero sabi nung doktor nilang isa, kailangan pa natin i-biopsy para malaman natin kung talagang wala na nga. Hindi na pumayag yung kapatid ko kasi magaling na daw siya, wala na rin siya nararamdaman, at saka medyo nakakatayo na siya. Nung inuwi namin sa bahay na ganyan, patuloy pa rin ang green barley iniinom niya, basta't isang buti, maghapon yun, isang buti. Hanggang sa nakawata-wata na, may kanyang paa, na itatayo na siya, hakbang na niya, pero nung una, talagang hinihila niya kanyang paa, hindi niya may hakbang, namamanhid. Kaya yun ang pan sa kanya. Tapos nung sabi niya, uwi na ako ate, sabi niya gano'n, magpapacheck up na lang ika ako, sabi niya gano'n. O sige, yun, bumili siya ng isang box na green barley, inuwi niya sa Mindoro. Maraming nagtaka sa kanya kasi ang sabi ng sa Mamburao, wala na siyang pag-asa, talagang mamamatay na siya kasi yung itsura niya, hindi siya makakain, masakit ang katawan niya, makaibo. Ang alam nila, babalik ng kapatid ko sa Mindorong bangkay na, pero hindi pala buhay na buhay, nang gawa sa green barley na yun. Yun yung mga kaibigan, kung kayo nakapwesto ni Lynn, hinatulang kayo mga kapitbahay mo, huwag mo nang dalhin yung kapatid mo. Sayang. Gagastos ka lang yan. Ano mararamdaman natin, di ba? Bilang kamag-anak tayo, kapatid natin. Masakit yun, madlang people, masakit ko yan. Kaya ano nangyari? Ito yung isang matamis na paghihiganti. Nung bumalik sila, Yes! nagulat yung mga tao, yung mga humusga. Bakit naglalakad si Wilma? Naglalakad si Wilma, buhay. Nabuhay. Ano ang sabi sa kanya ng mga tao? Ano ba yung mo? Green barley. Sige, bentahan mo kami niyan. Ayoko nga, akin lang to. Yun po sinabi ng kapatid niya. Pero alam niyo po, ito yung sinasabi natin no? Naku, maraming salamat sis. Sabi nga natin, ito yung sinasabi natin, hindi tayo makapaniwala. Ito, medyo pakinggan lang natin, bro. Yan. Ito, papakita natin. Para maniwala kayo, di ba? Sabi nga ni Hagiwara, we should live in reality and in facts. Shh.
Take it away. Sandali. Volume. Yan, yan. Technical problem. Sige, kwento ka muna, bro. Okay. Ano ka? Nasa Volume. Pare, anong kwento kung mula pa ako ng pagkabata, Brad? Or ano? Paano kami nag-umpisa na ni Arman kung paano kami nagmahala ng dalawa? Pare, hindi ka na matitisi. Hindi, ang ikwento mo yung summer, yung tumalong kayo sa ilog pagka... Ginanon. Yun! Pag na yun, Brad. Teka, asan to, hindi ko makita. Yung volume ng ano. Yung Ayan. Yan o, gawin mo nating engineer. Yan. Yun nga, dapat rin talaga lahat ng mga sasabihin natin, meron tayong up na ebidensya. Yes. Sa nursing, ang tawag puro evidence-based practice. Yes, tama po yan. Hindi mo puro salita lang. Meron tayong dudukutin. Ito, Yan. Yun yung sinasabing, di ba? Form and substance. Eh kung paano yung form tayo, wala tayo. Pero eto na ang substance. sige, kwento ka pa. Ano gusto nyo kantahin ko? Sabi sa'yo, yung ginawa mo nung summer yun ay kwento mo. Wag yun pare, bayabas yun Brad. Labo mo naman Dre. Boy, pick up na lang. Sino gusto kumanta rito? Sandali lang. Alam niyo po, maniwala kayo sa hindi, nagulat po kami ngayon. We are just expecting one or two testimonies, but God is so great. God so loved us. Meron dinala dito. Hindi lang po 5. More than. At hindi lang po yan pumorma dyan. Merong dalag-dalang na rin. Ebidensya. So, dito makikita natin, napakaganda ng mga dealers na nag-submit sa kanila. So, palakpakan niyo po yung mga dealers ngayon. O sino? Manu? Yes. Palakpakan niyo po siya dahil marami po silang nag-submit at nag-share ng wonderful moments and miracles from the Lord. Kaya kung may nasasabing katagang, na, di ba sabi nila, believe it or not. Hindi please. Partly, believe it or not. Yan. So, ayun na. Pakita na natin, brother. Yung summer. Pare, huwag mo lang. Summer talaga. Baka marinig nila. Aminin mo na, wala nangyari. Si Arman, pare. Yan po yung kapatid ni Aling yan po, Aling Mary. Yan po yung sinasabi niya kanina. May breast, actually, ano na yan eh. Parang sort of terminal case na eh. Diba? Imagine niyo 4 months ha? Teka, bro. Pare, okay na? Okay na? Hindi mo, Ayan, ito na po. Ayan, may konting technical problem. Pinag-barley na po, pinag-barley na. Kaya nandun po kami. Kaya nagparito kami kaya papagamot. Sa susunod. Sabi ko ng doktor ay stage 4 na pero nagbakasakali ho kami. Masakit ang tiyan, hindi makadumi, hindi makaihi. Nalaman namin ng Greenberg, nag-take ako. Kaya dito ako nalaman ng kwan. Dito po na ako nakadumi, nakaihi. Kaya malaki ang pasalamat ko sa Greenberg. Malakas ang katawan ko. Nagmamalo ang pagdumi. Hindi na ako siya matigas. Malambot lang. Pati pag-iiyo, nag-normal na rin. Dati nakakatigan ako eh.
nalisong sa pangalakit ng katawan. Itong sugat ko ay malaki, kumipis, saka medyo tumuyo siya. Saka hindi siya nangamoy. Dati nung dating namin dito, nung hindi pa ako nag-take ng green barley, medyo may kaunting amoy na. Pero ngayon, maganda na siya. Bali, kung ito isang ganito, bali isang araw, pero po yung dulot sa sugat. Natagas siya. Magandang pakiramdam pag natagas. Saka yung madali siyang natuyo. Kumupis siya. Kaya sila dapat ay mag-take na rin ng green barrel para ma-survive nila ang kanilang nararamdaman. Hindi pa po tapos yan. May ipapakita ko po. Yung Ano, susunod na ano. Bali may i-feature pa po, hindi pa po tapos. Ipapakita niya po yung sugat niya mismo. Yes, yung kanyang breast yeah, with cancer. Sino po ba may mga relative na merong ganitong karamdaman? Baka meron po. Yes. Dito pwede dyan gawin. Kaya po, malaking bagay po itong pagtitipon-tipon natin. Hindi po ordinaryong pagtitipon-tipon po ito. Ito po yung pagtitipon ng mga nawawalan ng pag-asa, nabibigyan ng pag-asa. Ito po. Nag-start po siya uminom ng bali noong January 15. Tapos, tinagal-tagal nun, itong susa niya ito ay malaki pa ang sugat niya, tapos halos hindi pa makita yung utong, usbog siya. Tapos, pag inom ng green barley ay utay-utay siyang, unti-unti siyang lumalabas yung nana niya hanggang sa kumupis. Ito ang napansin ko sa kanya. Tapos, naging flat na siya, lumabas yung kanyang utong. Opo, talagang lumagapot. Saka lumit na po yung sugat na niya. Ito naman po yung sugat niya, saka yung konti dito sa mga gilid-gilid ng kanyang utong. Ito po ipahilom na ito eh. Ito. Pero ito naman malaki yan. At saka hindi na siya kumikirot. Um, 26 batters po. Ngayon. Okay na. Sige po, at least po, napakita namin sa inyo yung facts and reality of life ni Aling, yung kapatid ni Sister. Bro, kung nung panahon ng dekada 70, meron tayong TV show na Bionic Man. Yes. Diba? $6 million. Man. Ang bida raw si Lee Majors. Oo. Ngayon, dito sa Barley, meron din tayong ganung bida, pare. Oo. Ang pangalan niya si Ruel Ibanez. Yes. Siya kukwento kung paano siya naging malabionic. Bionic Man. Okay, palakpakan po natin si brother. Kakaiba po ito. Isang napakagwapo. Wapo, no? Pero maraming pinagdaanan na. Yan po. Yun naman mo to. Sa Commonwealth. Ito, pingitan. Tabingin yung... Buksan lang po natin ang ilaw para makita niyo po ang kagwapuhan ng nasa harap niyo. At makikita niyo po kung ano ang itsura niya before. Okay? Yan. Hello. Yes. Okay. Good afternoon po sa lahat. Pasensya na po. Medyo
medyo hirap pa po ako magsalita kasi bagong opera lang po ako.